Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, medyo pasensya kayo, may yung ano ko, lalamunan ko, mayroon pang bukan sa agi sa ubo. Mga kaabyanan, kumusta ka mo dira? Sa mga Ilonggo, sa Iloilo, dira sa Bacolod. Ang tanan nagpalamati diri nga mga Ilonggo, maayo aga sa inyo, maayo udto, maayo mang gabi kung ano man oras sa inyo diri sa paligid sa kalibutan, no? Sa mga Cebuano, maayo man pong buntag, maayong gabi, maayong udto, di man mong sulok dinhi sa kalibutan mga dudong. Ngayon, mag-add naman din ako sakit sa ulo ng mga Kristiyano dahil tuwing salita ko alam ko nagkakasakit ang labad sa ulo sa mga Kristiyano. Galingin ulo nila kung si Ibrahim na yang maghambal sang Biblia kag mga Kristiyano. Galingin ulo nila. How? Kristiyano ako dati mo. Baliskatin mo man ang Biblia back to back. Alam ko yan. Alam ko mga palusot ng mga Kristiyano. At alam ko ang mga bagay at hindi alam ng mga Kristiyano. Kamalian nila. Palagi lang sinasabi, sumusunod kami ni Jesucristo. Mahal namin si Jesucristo. Sinusunod namin. Pakinggan mo. Saan yan? Nabasa mo? Saan mo basa? Romans, Corinthians, Ephesians, Galatians, 2 Timothy, 1. Ano ba? Kaninong salita yan? Sa Diyos. Sa Diyos. Ang Diyos nagsasabi, ayon sa Panginoon, 1 Corinthians, 2 Thessalonians. Tikalo na, yan mo. Tikal na iya. Nga how? Nga Romans niya, mga Colossians na, mga Galatians na hindi niya nasalita ng apostol, kag hindi salita ng propeta, kag hindi salita ng Diyos iyan. Salita yan na ni Pablo. Sino nga Pablo? Tuso. Silungaling. I can show you verses from the Bible. Kasi inaangkin niya mismo siya nga tuso, inaangkin niya nga siya ay mandaraya. Si Pablo. Inaangkin niya nga siya ay sinungaling. Tapos sabi wala, hindi kayo nahihiya nga ang salita ni Pablo, salita ng Diyos. Ang Diyos ba nagsasabi, ako'y tuso? Ang Diyos ba nagsasabi, ako'y mandaraya? Kung sasabihin ninyo na ang salita ni Pablo ay salita ng Diyos, sabi ni Pablo, ako'y nagsisinungaling? Ang Diyos ba nagsisinungaling? Mga kapatid, waay gid isa sa inyo Kristiyano nga gasunod kay Jesucristo. Nga sa kapanahunan ni Jesucristo, waay pa ng New Testament iya mo. Kahit man sabihin mo yung Old Testament, galapta pa na. Hindi pa yan na, hindi yan kinukot ni Jesucristo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Isaiah, Jeremiah, Malachi. Did Jesus Christ do that during his time? Yes, he was quoting the previous prophets, what the prophets said previously. But he did not say according to Isaiah, according to Jeremiah, the book of Jeremiah, the book of Isaiah, the book of Lamentations. Ay, wala. Ang mga Kristiyano ngayon, sipit-sipit nila, Biblia, Biblia ko di, damo, Biblia ko di, Amo na yung Biblia niya. Tanang Kristiyano, dala-dala ni, Sabado man Domingo, ara na sila ilo, kilikili. Pamangkot iya. Ang tanong, sa kapanahonan ni Kristo, dala-dala niya Old and New Testament? Kailan lumabas ang salitang New Testament? Kailan lumabas ang salitang Old Testament? Sino ang nagbanggit niyan? Tapos sabihin, pinagmamalaki ninyo, ay sumusunod kami ni Kristo. Did Jesus Christ reading the book of Matthew, Mark, Luke, and John? Alam ninyo, mga Kristiyano, alam ninyo yan, mga pastor. Pero anong ibabalik? Instead na aaminin ninyo, ang sinasabi ko, sasabihin nyo, totoo. Ang sinasabi ni Ibrahim Romas, tama naman yan, totoo. Hindi nyo aminin yan. Dahil kung aminin nyo, sira kayo. So instead, babalikan ninyo ako. Anong ibabalik nyo sa akin? Tanga. Dahil sa kapanahonan ni Jesucristo, hindi pa nasulat ang Mateo. Yung sumasakay lang kayo, sasabihin nyo, tama ako. Di ba? Instead, sabihin nyo, ako'y tanga. Dahil hindi naman nasulat ang Mateo, Marcos, ang Romans, wala naman, tanga ako. Sinabi ko na nga sa inyo kayo ang tanga dahil hindi nyo sinasabi ang totoo. Instead, aminin nyo nga tama ako at mali kayo dahil you are
quoting the book of Matthew, Mark, Luke, and John, it seems na ito ang aklat na kinakatigan ni Jesucristo. Ay hindi ho, mga kapatid. Hindi kilala ni Jesucristo yan. Dahil isinulat yan, wala na si Kristo. Decades na sinusulat yan. Mayroong sinusulat 80 years. Mayroong sinusulat 50 years. Mayroong 100 years. Mayroon pang ang Juan 90 to 100 years. Marcos sabi lang 70 or 60, 70 AD. Sinulat. Wala na si Kristo yan mong. Naku. Titingnan muna natin. Shout out muna tayo sa mga kapatid natin maaga pa Sabado. Pero daw galingin na ulo ko yan. Ano ngayon? Hunyo 1. Sister Sara Gumulon, Norbelia. Maayo kayo nakabalik na sister. Ala ka na sa issue, Marawi City. Daw galingin ulo ko yan. NG Musa, masala. Yan talaga ang katotohanan. Pero yung kasi ayaw nilang tigilan ang asasam pag mabuhay po kayo. Alhamdulillah, mga kapatid. Alam nila ngayon wala yan. Instead na sasabihin nila nga tama ako, sabihin nila tanga. Sa kapanahon ng Jesucristo, nasulat ng Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nagbabasa, nagbibitbit sa kilikili ni Jesucristo. Kagaya ng Kristiyano, alam mo, Biblia, sipit. Sabado, Domingo, adto sa simbahan, dalani. Di ba? Did Jesus Christ also did that during his time? Sa kapanahon ni Jesucristo, dala-dala niya ito. Ang dami nga dyan mga, hindi ko lang banggitin ng mga kabastusan niyang kalaswaan dyan. Mga contradictionist dyan. Hanggang ngayon, hindi ninyo aminin, mayroong malaswa dyan. Mayroong kalaswaan dyan, ang ina, ginijirjir ng anak, kapatid, nirape ng kapatid, ang anak, ginasa ang tatay. Never nyo acceptin ng kalaswaan yan. Malaswa. Sa inyo, hindi yan malaswa. History yan. Hindi yan malaswa. Ano, siraan ang ulo. Pero kung nasulat yan sa Quran, nako, kung nasulat yan sa Quran, ginijirjir ang ama, pinainom, pinalasing ang ama. Pagkatapos ginamit ng dalawang anak, kung yan ay nasulat sa Quran, naku talaga. Hindi matutulog ang lahat ng Kristiyano. Nanay, dinala doon sa atip ng palasyo. Mga asawa ni Haring David, tapos ang anak niya mismo, ginirjir niya ang lahat ng nanay niya para sa harapan ng mga tauhan sa Israel para makikita nila. Yan ay hindi malaswa. Hindi malaswa. Walang isang Kristiyano nagsabi, oo, malaswa ito. Wala. Sabi nila, history yan. That's the beauty of the Word of God. Dahil walang tinatago, sinasabi lahat. Naku naman. Sabihin namin, ang ibak, ang tae mabaho. Hindi mabaho ang tae. Tae lang yan, hindi mabaho. Salita ng Diyos. Ganon. Dagdag bawas. Marcos 16, tingnan nyo. 1 hanggang 7. Tingnan nyo. Dagdag lang daw yan ng yung 8, 9 hanggang sa 20 nga bersikulo. Dagdag yan eh. Yung, lalo na yung istorya na hahawak ka ng cobra, hindi ka kagating, iinom ka ng lason, hindi ka malalason. Nandiyan mabasa yan sa Marcos 16. Marcos 16, Kapitulo 16 sa Marcos. Mabasa yan sa hanggang sa 8, 7, 16, istorya na yan ng iinom ka ng lason, hindi ka malalason. Yung istorya naman ng yung babae ang nahuli ang babae sa nagbibenta ng laman. Saan mabasa? Nandiyan mababasa mo yan sa Juan Kapitulo 8 versikulo 1 hanggang sa 11, basahin mo. Babae nagbibenta ng laman, hinuli, dinala kay Kristo. Dagdag yan. Wala yan sa most reliable source, reference, according to the New International Version of the Bible and according to Catholic Version of the Bible. Sa kapanahonan ni Jesucristo,
Dodong, hindi siya gasipit-sipit Biblia. Paano niyo nasabi nga kayo sumusunod ni Kristo? Tatanungin ko kayo, sipit-sipit ba ni Kristo ang New Testament at Old Testament sa kapanahonan niya? Sipit, sagutin niyo, yung clear lamang. Yung Kristiyano dito nakikinig, clear lamang. Sagutin ninyo ako, sipit-sipit ba ni Kristo ang Old at New Testament sa kilikili niya? Kung sabihin ninyo, oo, talagang number 1 kayo, sinungaling. Pag sinasabi niyong hindi, paano kayo ngayon? Nagsipit-sipit kayo. Sabi niyo, sinusunod niyo si Kristo. Ha? Hindi pa nga alam ni Kristo yan, totoo ang nasulat o hindi. Wala na kayong mapuntahan. Bakit? Ang nasulat pa dyan ay mga kasinungalingan. Alam mo, itong Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bago magsabi na, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayroon pa diyang hadatana. Sabi niya, hadatana Abdullah bin Umar, hadatana Sa'id ibn mayroong hadatana ayon yun, yung mga taong chain of narration sa kana magsabi, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa inyo wala diretso, talking about the hadith. The Quran, alhamdulillah, ang Quran, kasi babalikan nila ako Binalikan, ang Quran pala. Dito, may Quran ako dito. Itong Quran, mga kapatid, itong Quran, iba ito sa Biblia. Bakit? Kasi ang Quran, sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memorize niya ang buong Quran. And there are hundreds of followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had memorized literally the Quran from cover to cover, including Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, including his wives, gaya ni Aisha radhiyallahu anha. At sa kapanahunan nila, existing na ang Quran. Nandun may kopya si Aisha, may kopya si Hafsa, at si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, although he cannot read and he cannot write, but he memorized the entire Quran. Mga kasamahan niya sila ni Uthman, dememorize the Quran. Omar, Abu Bakar, dememorize the Quran. Ali, dememorize the Quran. You, Christians, sino nakamemorize sa Biblia? Sa kapanahonan nila ni Uthman, they only gathered the Quran because the Quran, there are different writings. There are different writings, way of writings sa Quran. Sa kapanahonan ni Uthman, ginather lamang iyon at ginawang isa ang isa kitawag Uthmanul Quran ngayon according to the script with the Hafiz. Sa kapanahonan ni Uthman, tinawag ang mga Hafiz to memorize and write the Quran with vivid examination and screening of the Quran. Dahil bakit? Kasi yung salita ko ngayon, kahit try lang kayo magkopya, yung salita ko ngayon, just 1 minute. Kung magkinig kayo, 1 minute, 4 ng mga Kristiyano, try kayo, 4 kayo, 5. 1 minute lang salita ko, isulat niyo kung pareho ang resulta. Siguro the meaning is the same. Pero literally, litra por litra, 1 minute lang ako magsalita, kayo mga Kristiyano, kung 10 kayo magsulat, the result hindi yan pareho. The same as sa kapanahunan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga taong habang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbasa sa Quran, there are writers also. And how to make it perfect? By the memorizers of the Quran. Dahil ang mga memorizers of the Quran, bago di memorized, nakadaan muna ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Bible, sinong nakamemorize sa Biblia? Sa kapanahonan ni Moses, sinong nakamemorize sa Torah? We believe the book of Moses, tinatawag na Torah. Sa kapanahonan ni Moses, who memorized the Torah? Literally. Zabur, sa kapanahon ni King David. Who memorized the Zabur? Literally, sa kapanahon ni David. Suhufi Ibrahim.
Injil kay Jesus Christ. Sino nakamemorize sa Injil of Jesus Christ? The Evangelio of Jesus Christ. The book named Injil, given by Allah to Jesus. Sino nakamemorize? In fact, sad to say, the Bible today, ang Biblia ngayon, wala ng Gospel of Jesus. Walang the Gospel of Mary. Mayroon dyan the Gospel of Matthew, Marcos, Lucas, Juan. In fact, si Mary, sa ibang writing, mayroon daw eh. So saan? Tapos kung sasabihin ko sa inyo ito, itong sinasabi ko, which is the history of your Bible. This is the real history of your Bible. Sabihin pa niyo, ako'y nagsisinungaling. Paano kayo makasabi nagsisinungaling ako? Nandyan yung ebidensya sa kamay ninyo eh. In fact, ngayon, the scholars today, because the book of Paul, the tradition accepted 14 books of Paul traditionally accepted as word of Paul. Pero ngayon, the modern scholars said, they rejected. They said only 7 authored by Paul. The rest were anonymous. And even the scholars today said, Matthew, who wrote Matthew, anonymous, they only use the name of Matthew, Mark, anonymous. Those books, the 4 canonical Gospels, walang author, real author, anonymous, according to the scholars of the Bible, modern scholars of the Bible. They have internal evidence. Kung sasabihin nyo mayroon, show your proof. Ipakita. Dahil ang salita or aklat written by himself, he will say, written by. Di ba? Written by. Or sabihin, ako si Mateo. Nandiyan kay Pablo. The 7 books which the scholars accepted nga these are the authentic books of Paul, nandyan. Basahin sa Colossus, ako si Paul, nagsasabi sa inyo. Sa Galatians, ako si Paul, ako si Paul. Nandyan ang address ibabaw eh. Pero kay Mateo, Marcos, Lucas, saan mabasa? Nga ako si Mateo, ako si Lucas, nagsabi sa inyo. Yan ang style. If that was the style of writing before, without naming written by, kung sabihin nyo, bago lang yung written by, noong unang panahon, nandyan. Ako si Paul. Yan ang totoo, ako si Paul. Nandyan, saan nga, ako si Mateo, ako si Marcos, ako si Lucas, nagsasabi sa inyo. Wala mga kapatid. Sabihin pa ninyo, sino ngayon ang sinungaling? Sino ang hindi nagsasabi ng totoo? Mahirap kasi pag ang tao nasanay na parang aso ba? Ang aso, pag nasanay na kumakain ng ibak sa tao, pag batuhin mo yung aso, sipain mo yung aso, kagatin ka pa. Dahil nasanay na ang aso kakain ng ibak sa tao. Ganon din ang mga Kristiyano. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Pero may mga Kristiyano, nga sabihin mo, itay mali, contradiction, kakagatin ka. Ibabash ka. Parang aso, kung sabihin mo, huwag mong kainin yung ibak, yan, mabaho yan, dirty yan, kagatin ka ng aso. Mayroong asong ganyan. Mga Christian ngayon, kung ipakita mo ang ebidensya nga contradiction, yan ay fallacious words, yun ay hindi totoo, kasinungalingan, kakagatin ka. I challenge you at debate. Tingnan natin kung walang contradiction ng Biblia. Tingnan natin nga ang Biblia, salita ko ba ng Diyos? Hay, why, gito mo. NG mo sa dyan. Pati maganda ang turo, binaloktot ninyo. Ang tawa. Tama ninyo, paniniwala, manonood na lang kayo, Jessica Soho, ano ba ito? Tingnan natin ha. May mga na-hide ito, automatic hide. Palabas ito kasi may automatic hiding ito. So, ayan. Okay, palabas natin. Sandali ha. Mayroon nag-comment dito, sinungaling daw ako dahil
Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ipalabas niya, hindi naka-memorize. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naka-memorize. At sabi niya, hindi nakabasa. Totoo. Hindi siya nakabasa. Pero na-memorize niya dudong. Na-memorize niya ang Quran. Kung di ka makabasa, hindi ka memorize. Mga kapatid, mga Arabo, mga bata, 4-year-old, 5-year-old, or kahit hindi Arabo, mga bata sa mga Pakistani, Indiano, Bangladesh, mga Pilipino, mga nagdoon sa Hafid Quran, they memorize the Quran without reading. Number 1 was listening. The way of reading the Quran or the way of memorizing the Quran is listening. Actually, the word Quran, the word Quran meaning memorizing, to memorize Quran, Hafid Quran. So, example, nag-study ako sa Saudi Arabia. Pinabasa ako ng Quran. Sabi ng Egyptian kong teacher, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Pinahawakan ako ng Quran. Ganito, mushaf. Binuklat yung Fatiha. Sabi niya, Iqra al-Fatiha. Ay, namemorize ko lang yung Fatiha. Transliteration. In the beginning, transliteration lang Fatiha. Hindi ko mabasa sa Arabic. Sabi niya, Iqra ya Ibrahim. Galit ako. Ya Sheikh. أنا ما أعرف إقرأ اللغة العربية. كيف أقرأ هذا القرآن، هذا المصحف؟ أنا ما أعرف عربي. sabi niya, Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Di man ako makabasa. So sabi niya, yalla, Iqra. Bismillah, Iqra. Sabi ko na rin, tiniklop ko, sabi ko, Bismillahirrahmanirrahim. Sabi niya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sabi ko naman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pero pinawakan niya ako sa Quran. Itong mga gunggong, itong mga teacher na ito. Pinabasa ako sa Quran, binigyan ako ng Quran. Hindi man ako makabasa ng Arabic. Bakit pipilitin ako? Nakipag-discuss ako dahil hindi man marunong mag-English yun. Si Ustad, limutan ko yung Ustad ko sa Egyptian Ustad. Nakipag-argue talaga ako. So may marunong mag-English. Ibrahim, listen carefully. To memorize the Quran, not necessarily you know how to read the Quran. You should listen, then memorize. Follow him. While, do you know how to speak in your language? Yes. I am Cebuano. To learn Cebuano. Did you read Cebuano book? You know English? I said, yes. Yes, in English. Of course, we know English by reading. But our own language, we learned our own language. Cebuano, Ilonggo, kaya Tagalog, ikaw ay among. Hindi ka gabasa ng Ilonggo. Pero you know how to speak Ilonggo. You know how to speak Ilocano, but you are not reading, studying what is Ilocano. That's why kang mga taong hindi makarinig, tendency ang mga taong hindi makarinig, mga pipi, yung mga pipi, lahat ng mga pipi, yung hindi makapagsalita, lahat sila bingi. Dahil marunong lang sila magsalita kung maayos na yung pangdinig nila. So may nagturo sa akin, sabi niya, para magaling ka magbasa ng Arabic, listen carefully. The pronunciation, the tajweed, listen from your ears, not from the book, because you do not know the tajweed by yourself. You will learn tajweed by listening, and then next time is reading, because you have listened already. Ingon, ganun pala mag-aral ikaw ng Arabic at Quran. Listen carefully. Dahil sa iyong pagbabasa, kahit anong basa mo, marunong ka magbasa, you cannot read it perfectly. Unless, nakadinig ikaw sa magagaling nga tajweed mula sa kanila. Yun po. Yun. Ang Quran ho, ganun. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya makabasa, hindi siya makapagsulat, but he memorized the whole Quran. And there are thousands of Muslims today
not only thousand, millions children who memorize the Quran. Children, tingnan mo sa YouTube. Children memorizers of the Quran. Huh? They memorize the Quran. But without reading, just listening. Of course, there are children also listening and reading. But the most important is, from the beginning, is to listen. That's why the Arabs, maliit pa yung mga anak nila, marunong na mag-Arabic because of listening. Mga Bisaya, Cebuano, magaling na mag-Cebuano, 3-year-old, 4-year-old, dahil galing sa tainga. Ilonggo ka man, magaling ka na mag-Ilonggo, 4 years, 3 years, magaling, 5 years, magaling ka na mag-Ilonggo nga ha, from your ear. The same as reading the Quran. Listen carefully, then plus reading the Quran. But ang learning mo sa reading the Quran is from, number 1 is listening. That's why si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya makabasa, hindi siya makasulat, but he memorized exactly the Quran. Especially by the will of Allah, tinuruan siya ni Anghel Gabriel. Mga kapatid, yun. So, iba ho ang Quran. Ibahin niyo ang Quran. Dahil ang Quran, buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buhay pa ang kanang mga sahaba, companions, they already memorized the Quran. Unlike the Bible, mga kapatid, particularly the New Testament, ay paano malaman tama o hindi ni Jesucristo. Wala naman si Jesucristo. Wala. At saka, 14 books of the New Testament traditionally accepted as written by Paul, modern scholars today rejected it. And they said, only 7 credited to Paul. Mayroong mga chapter and verses in the Bible, dagdag, bawas. Yet, you will say, Word of God, ang Biblia, totoo? Nako, sinong papalag? Debate with me. Either face-to-face or virtual debate. Papalag na ang Biblia ay salita ng Diyos. Perfect. O walang mali, particularly sa translation. Perfect ang Biblia. Okay? So, dito tayo. Tingnan natin mag-shout out muna tayo, mga kapatid, sa mga comments. Shout out ni Sister Sara Gumulo Norbilla. Si MG Mosa, shout out sa inyo. Shout out ni Abdul bin Salam Hussein. Shout out ni Jason Clasio. Waalaikumsalam tullah. From Bicol. Maraming magigising. Oo, sister, magigising. Pero yung gising na, gisingin mo, hindi magigising yan. Ano pa? John Wick. Ipakan natin itong bakit na-hide? Mayroong automatic hiding eh. Tingnan. Walang itong mga bastos mata. Pakita ko rin po ano ang kabastusan nila. Wala na silang masabi, pangbabastos na lamang. Ang mga Kristiyano, wala nang masagot, ang sagot nila pangbabastos na lamang. Yan, makikita mo sila. Tingnan natin. Marami dito. Shout out John Wick. Shout out. Okay. So, maraming salamat ho. Nandyan ang mga taong galit, inshallah. At yung umaalma, papalag, may ibubuga, debate with me. At saka i-invite ko pala, may debate pala ko ngayong Wednesday. Ito si Pastor Joben ng Born Again. Ngayong Wednesday, pitsa 5 ng Hunyo, alas 8 ng gabi. Dito ho sa itong Facebook ko. Inshallah, hindi ito magproblema ang Zoom dahil ang debate namin live in Facebook via Zoom. Inshallah, ang Zoom ay hindi pa nagka-problema. Inshallah, mapapanood ninyo Philippine time, alas 8 ho ng gabi. Wednesday. Ito ay 5 ng Hunyo. I hope, mga brother, inshallah, and sisters, Muslim and hindi Muslim, mga katunggali, mga critics, makinig kayo. Alhamdulillah, sa aming debate ni Pastor Joben Platelia.
isang pastor ng born again. Papatunayan ko na ang Quran ay salita ng Allah at walang mali. Ako ang affirmative, siya ang negative. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa mga tao po, mga Kristiyano, nag-alboroto at dumudugo ng tainga sa galit, sige, imbitahin ako ninyo ng debate. At papatunayan ko ng aking sinasabi ay totoo. Kayo ay mga mangmang tanga. Ang iniisip ninyo, ang New Testament, salita ng Diyos. Kahit salita ng mga daraya, salita ng tuso, sabihin nyo salita ng Diyos. Salita ng sinungaling na si Pablo, salita ng Diyos. Okay? Papatunayan ko na ang Biblia as a whole is not the Word of God. So maraming salamat po sa inyong panonood. Please share. Ito po ang inyong lingkod, Abraham Poncardas Romas. Ako magsabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.